Ang ating ebanghelyo ngayong araw, Miyerkules, 5 ng Pebrero, ay nagmula kay San Marcos. Humalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay nagtanungan sila. Saan niya natutunan ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya hindi sila naniwala sa kanya. Dahil dito sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang ng lahat, maliban ang kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at ng kanyang pamilya. Hindi siya nakagawa ng himala roon, maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Namangha siya dahil ayaw nilang naniwala sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating Faith Food Reflection ay mula kay Brother Selton Sindo ng Hand of the Sower Catholic Community. Walang himala. Ito ang sikat na linya noon ni Elsa, Nora Honor, sa klasikong pelikulang Himala. Ngunit, posible nga ba ang himala? Sa Ebanghelyo nakalulungkot matunghayan na sa homecoming ng Panginoong Hesukristo, sa halip na siya'y ipagbunyi ng sariling mga kababayan, panghuhusga at pang-aalipusta pa sa background ng kanyang pamilya ang kanyang napala. Ang mas nakalulungkot, ang Ebanghelyo ngayon ay nagwawakas sa limitadong karanasan ng kagalingan para sa kanyang mga kababayan. Lubusan niyang nasayang at napalampas ang dapat sana'y napakalaking pagpapala na sumapit sa kanila. Kaya nga sadyang walang himala sa mga una, letter H, humahatol ng karakaraka. Ang baong ipinipintas mo sa iba, maaaring ang sa iyo pala ang mas malala. Pangalawa, letter I, inggitero at inggitera. Ang mga tulad nila ay pawang kalungkutan at panghihinayang lamang ang napapala. Pangatlo, letter M, matigas ang puso't kalooban. Walang kakamting milagro, ang sarado ang pagkatao. Pang-apat, letter A, ang tataas ng ere sa buhay. Yabang ang pangunahing dahilan sa marami nating kapahamakan. Panglima, letter L, laging negatibo ang disposisyon. Laging punuin ang isipan ng mga bagay na katakit-pakinabang. Panghuli at pang-anim, letter A, agad-agad sumusuko kapag nire-reject ng kapwa-tao. Pansinin, tanggihan man si Jesus ng karamihan sa kanila, nagpapagaling pa rin siya sa ibang tunay na sumasampalataya. Sa nananalig ng tapat, walang patunay pang nararapat at sa hindi naman nananalig, walang patunay na sasapat. Manalangin tayo. Ama, hubugin sa amin ang matatag na pananampalataya at pagpapakumbaba upang lubos na makamtan ang iyong pagpapala. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.